Bagamat walang humarap na testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagsagawa naman ng oral arguments para sa hiling na magpalabas ng subpoena para sa bank, tax at AMLAC records ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Para sa iba pang mga naging kaganapan sa Senado, alamin sa ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard? Ay sinimulan na ng impeachment court ang oral arguments para sa hiling ng prosekusyon na maglabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte. Sa ika-6 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isinagawa ang oral arguments sa hiling ng prosekusyon na magpalabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ng pangalawang Pangulo. Gayun din ang ilang dokumento ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Mans Carpio. Sa Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Jokno kumatawan sa prosekusyon, habang sa Attorney Michael Powa naman ang tumayong kinatawan ng depensa. Ayon kay Jokno, may kapangyarihan ng impeachment court na magpalabas ng subpoena para sa mga dokumentong hinihiling ng prosekusyon. Iginit niya na hindi hadlang ang Data Privacy Act at ang Bank Secrecy Law sa pagkuha ng mga record na mahalaga sa impeachment case. Ayon pa sa kanya, batay sa record ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, lumampas sa 3 bilyong piso ang financial activity ni Duterte mula 2007 hanggang 2013. Panahon na siya ay Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Anya direktang may kaugnayan ang mga record na ito sa issue ng pagiging karapat-dapat o hindi karapat-dapat ni Duterte na manatili bilang Vice-Presidente. Dagdag pa ni Diokno, mahalagang masuri ang mga record para matiyak kung may hindi may paliwanag na yaman ang pangalawang Pangulo. Sa panig naman ng depensa, hiniling ni Powa na ibasurang mosyon ng prosekusyon. Ayon sa kanya, may mga valid ang isang subpoena, dapat ito ay matugunan ang dalawang mahalagang requirements. Sinagot naman ng prosekusyon ng argumento ng depensa na confidential ang mga dokumentong hinihiling ng kanilang panig. Ang kay Joknong layunin ng impeachment court ay maitaguyod ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan, kaya mahalaga ang pagkuha sa mga record nito. Bagong oral arguments, hiniling ni Senator Judge Robin Padilla na payagang makalahok sa impeachment trials na Senators Rodante Marcoleta at Jingoy Estrada. Pinuna rin ni Padilla ang paglulunsad ng NBI ng investigasyon sa umuning anomalya sa 2019 Southeast Asian Games o SEA Games, kung saan nagsilbing chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Gwineltahan ni Cayetano ang umano'y chilling effects sa mga senador ng pag-aanunsyo ng investigasyon. Tinawag din niyang marites accusation ang mga paratang laban sa kanya. Isa sa mga isyong muling nabanggit ang SEA Games Cauldron na nagkakalaga ng 50 million pesos. Piniliwanag ni Cayetano na pinondohan ang nasabing proyekto. Anya, hindi siya magpapa-intimidate pero pinayuhan ng NBI na wag nang i-anunsyo mga ganitong investigasyon dahil maaari umanong makaapekto sa integridad impeachment court. Samantala, pinuna rin ni Senator Judge Pia Cayetano umano'y pressure at intimidation sa kanyang kapatid. Ipinakita naman sa impeachment court ang video ng panayam kay NBI Director Melvin Matibag kung saan inanunsyo nito ang pag-imbestiga sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Ayos na katakdang pagdesisyon na ng impeachment court sa Lunes, July 20, yung hinihiling ng prosekusyon na maglabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC record ni Vice President Sara Duterte. Ayos? Maraming salamat, Bernard Ferrer.